Ano nga ba ang kamangyan? Ang kamangyan ay galing sa puno ng frankincense, ito at galing sa dagta ng puno ng punong kahoy at naging raisins, ang kulay nito ay silaw na kristal. Ito ay madalas na ginagamit ng mga pari, panimula sa pagdaraos at pagdiriwang bago mag-umpisa ang seremonya ng misa sa simbahan. Ayon sa kasaysayan at nakalathala sa Biblia, ang kamangyan ay isa sa ginawang alay ng tatlong mago. Ang mga huling paglalahad ng kwento ay nakilala ang pangalan ng mga mago at natukoy ang kanilang mga lupaing pinagmulan. Si Melchior ay nagmula sa Persia, Gaspar, tinatawag ding Casper o Jasper, mula sa India, at Baltazar mula sa Arabia. Ang kanilang mga regalo ay may mga espesyal na simbolikong kahulugan din. Ginto ang pumirma sa katayuan ni Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Ang kamangyan ay kumakatawan sa pagka-Diyos at pagkakakilanlan ng sanggol bilang anak ng Diyos, at ang mira ay umabot sa pagkamatay ni Jesus. Nowadays ginagamit natin ang insenso sa maraming bagay. Ang paniniwala ng mga Pilipino ito ay nakaka-cleanse ng mga bagay o lugar o maging elemento o mga bagay na nasa spiritual sa pamamagitan ng pagpapausok sa lugar. Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, ito'y madalas na ginagamit na pausok upang maitaboy ang masamang enerhiya sa loob ng tahanan. Ang resulta nito ay magbibigay ng positibong enerhiya, kaya ang pakiramdam nila ito ay nagiging pampaswerte. Dito sa atin may dalawang uri ng kamangyan. Kamangyan lupa at insensong dilaw, crystal na resin. Ayon sa mga albularyo ay may mga tamang paggamit nito. Ang resin na kamangyan ay ginagamit sa mga vanishing o exorcisms, divine adoration, purification, at cleansing. Ang kamangyan lupa naman, ito ay nadikitan ng mga herbal na halaman o elemento at lupa na naging buo. Kadalasan gamit ito sa sagda o pag-imbita ang isa pa amulet empowerment, gamit sa ritual sa pagbuhay at pagpapalakas ng agimat, at pang-attracting entities, o tinatawag nilang pagtawag sa mga gabay. Saan ba ginagamit ang kamangyan? Ito ay iniuugnay sa pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay natutukoy sa ating Biblia sa Luma at Bagong Tipan at natutukoy sa pagsamba at gamit sa panalangin. Sa Exodus 30:34-38, ang insenso, 34 sinabi ng Panginoon kay Moises, kumuha ka ng pare-parehong dami ng mababangong sangkap estak, onika, galbano at purong kamangyan. 35 sa pamamagitan ng mga ito, gumawa ka ng napakabangong insenso. Pagkatapos, lagyan mo ng asin para maging puro ito at banal. 36 dikdikan ng pino ang iba sa mga ito at iwaisak sa harap ng kahon ng kasunduan na nasa toldang tipanan, kung saan ako makikipagkita sa iyo. Dapat mo itong ituring na pinakabanal. 37 Huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring enyo itong banal para sa Panginoon. 38 Ang sinumang gagawa nito para gagamiting pabango ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang masasabi ko ay ang kamangyan ay sagradong gamit o sagradong alay sa ating Panginoon. Isasabay natin ang alay nating kamangyan sa ating panalangin sa ating Panginoong Hesus. Habang mataimtim mapanalangin ito ay sinasabay ang pagpapausok ng kamangyan. Ang mataimtim na panalangin ay magiging malinaw at maririnig ng Panginoon. Ang kamangyan ay hindi pampuswerte, ito ay nagtataboy ng kasamaan at mga negatibong enerhiya, ito ay ginagamit na pang-cleansing sa ating tahanan. Sa pagtaboy ng mga masamang elemento magiging maaliwalas ang ating tahanan. Kaya naman ang ilan sa atin tinatawag itong pangpaswerte, maraming dumadating na mabuting bagay sa ating buhay, kaya magpatuloy sa panalangin at guming ng gabay sa ating Panginoong Jesus. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Sila nasubukan nila, at gumaan ang kanilang buhay, at naitaboy pa ang mga negatibong enerhiya. Nasa sa inyong paniniwala at pananampalataya. At ang kamangyan ay naging party ng ating buhay. Ito ay isang tradisyon na hindi na mawawala sa ating mga Pilipino.